Si Jimmy Butler nag-post after nung reported trade ni Damian Lillard papuntang Bucks na di umano nagkaroon ng tampering. Hindi mo rin kasi alam kung joke yon or totoo dahil wala namang mga witness at wala rin namang ibang nagreklamong teams dun. Or sabihin nating wala pa namang lumalabas talagang report na nagtamper yung Bucks regarding sa trade. Isa pa, sabi ni Butler, hindi daw sa kanya galing yun. Yung iba naman binanggit na naglabas na lang ng hinaing si Butler online about dun sa trade dahil nga namintes ng Miami Heat yung dalawang players na available sa free agency na napunta sa iba. Pero sa Miami kasi naapektuhan din doon si Tyler Hero kasi siya ang naging sentro ng trade package dati. At yung pinost ni Butler, nag-reply pa doon si Tyler Hero. Alam na rin naman kasi ng Miami Heat na mahihirapan talaga sila sa trade dito kay Dame at sinabi na nga sa report dati pinaghanap na ni Pat Riley ng ibang package itong Portland kung saan nga nakakita sila at yun na ang Bucks kasama doon ang Phoenix Suns. Kaya sabi ko pa dati mahirap kunin ng Miami itong si Damian Lillard na yung request pa ni Dame i-retain yung core players. Ang Bucks kasi nagbabayad na sila ng tax dati pa. Kaya siguro ganito din ang reaksyon ni Butler, naglabasan kasi ulit yung mga tweet ni Damian Lillard. Ang isa doon, nung 2022, tinanong si Damian Lillard ng isang fan kung merong player ang tutulong sa kanya para makapasok sa playoffs or final, sino yun? Ang sinagot ni Dame, si Giannis. Nang 2021 naman, ito yata yung bago or after ng All-Star. Kung mawawala si Coach Mike Budenholzer sa Bucks, pupunta ba si Dame doon? Ang sinagot ni Damian Lillard, hindi. Nagkataon, tinanggal si Coach Bud at na-trade doon si Damian Lillard. Ito naman yung post ni Damian Lillard noong 2013. So rapper kasi siya kaya nag-reference na lang sa Bucks. Pero ang sipag din na naghanap talaga ng tweet itong si Damian Lillard kasi 2013 pa to. So disclaimer ulit, mga next 24 hours pa malalaman kung may ma-add or ma-approve yung trade. Nagpaalam na rin si Dame sa Blazers. Yun nga lang, hindi na natin makikita yata magtagalog itong si Dame. Base sa Yahoo Sports, since namintes ng Miami si Damian Lillard, ay target naman nila makuha si Drew Holiday mula Portland. Pwede pa kasing i-trade yun, kagaya na nangyari dati kay Play-in Champ. Ang pwede kasing gamiting pang trade doon na package si Tyler Hero at 2 first round pick. Kaso nga lang, tinanggihan na kasi si Hero dati. Kaso malaking kontrata din si Holiday kung ilalagay mo sa Miami. Kailangan din nila mag-alis ng isang player na may malaking kontrata doon. Di umano bagay itong si Holiday sa culture ng Miami since wala kasi silang nakuhang pamalit pa kina Vincent at Strus. Pagkalabas din ng report na yon na willing pa rin i-trade ng Portland itong si Drew Holiday, nagbigay naman ng suggestion ang former Celtics at analyst na rin ngayon na si Brian Scalabrine na kunin ng Boston itong si Holiday. Ang posibleng gamiting player doon sa trade si Malcolm Brogdon. Depende na lang kung sino ang idadagdag at ano ang gagamiting package. Ang issue nga lang, 1+1 na kasi si Holiday. $72 million mahigit pa ang kontrata niya. Aabutin niya pa yung contract ni Jaylen Brown. Ang sinabi kasi ng Portland, committed sila sa young player. Kung palalaruin nila si Holiday sa Portland, meron kasi silang Anfernee Simons at Shadon Sharpe sa number 2 position. Ang point guard kasi nila ngayon, base sa lineup, si Scoot Henderson at itong si Holiday. Pumasok din sa usapan ang Sixers na nakaabang din kay Holiday at kung anong package ang hihingi ng Portland. Ang kailangan nga lang din ng Philadelphia yung player na makakatulong kay Embiid na makakuha ng championship. So hindi ko lang sigurado kung paano nila gagawin yon since meron silang James Harden na may 1 taong kontrata pa at hindi rin alam kung iti-trade nila si Harden ngayon. Kung titingnan pa ang senaryo doon, pwedeng ipalit si Harden kay Holiday at kunin ng Portland itong si Harden na may option na i-buyout para mapunta itong si Harden sa Clippers kung saan niya gusto. Ang problema nga lang, ang main focus talaga ni Harden kung bakit niya gustong pumunta ng Clippers ay dahil sa malaking kontratang pwedeng ibigay sa kanya. Hindi niya makukuha yon sa oras na ma-buyout siya.